Hello everyone! Welcome back to Anaboy's Vlog. So for today's video, tayo na naman ay maglalakbay, magta-travel tayo sa pinakamagandang lugar dito sa Kerala, ang Wayanad. Kaya naman ako'y na-excite at kasama ko ang aking pamilya sa pagta-travel na ito. Kaya naman panoorin nyo ang video na ito. So, nag-start na pala tayong maglakbay papunta ng Wayanad. 3 sasakyan ang dala namin. Isang Ford, yung EV namin, at yung Brezza, Suzuki Brezza. At convoy kami nagta-travel dyan papunta sa Wayanad, of course. At first stop namin is mag-breakfast kasi 8 o'clock kami umalis ng bahay at nandito kami sa Calicut District kasi dadaanan namin ang Calicut District papunta ng Wayanad. So ayan yung breakfast namin, usually typical na Kerala na breakfast. So ayan, masala dosha, puri, dosha at kung ano-ano pa. So yan, after ng breakfast natin, patuloy tayong maglalakbay or magta-travel pa Wayanad. At dito pa Wayanad is may mga hairpin bend na madadaanan kasi mountain area tong papunta ng Wayanad, kaya expect na natin na medyo malamig doon. At eto pala yung asawa ko at yung uncle ng asawa ko. So ano siya, si Elapa ay ang uncle namin na kapatid ni father-in-law. So, ayan, kasama namin siya dahil gusto niya makakwentuhan ng asawa ko habang tayo nagta-travel or nagda-drive. So, sabi ko nga dito sa Wayanad maraming hairpin bend. So, may siyam na hairpin bend na tayo na aakyatin papunta dun mismo sa ating resort na pupuntahan. Actually, yung resort na pupuntahan natin is a private resort. Ito palang travel namin na to is libre lang nung anak ni uncle. So, Shin ang pangalan ng anak niya, nag-iisang anak lang nila to. So, kasama yung asawa niya, si auntie, si uncle, at saka siya. Tapos the rest is kami ng pamilya ko, pamilya ng sister-in-law ko. Ilan-ilan lang kami. Actually, in total, 13 lang kami dito sa nag-travel na to. Kaya naman, talagang nakakatuwa, di ba? Ang saya-saya dahil nga libre ka tapos mag-enjoy ka pa, 'di ba? San ka pa, 'di ba? So 'yun. At ito, syempre malapit na tayo sa ating pupuntahan at ito nakarating na tayo dito. Bumaba na kami diyan kasi nabalahaw yung aming sasakyan dahil napakaliit kaya nung daanan na to, tapos medyo lubak-lubak yung first part nun is medyo lubak-lubak kaya naglakad na lang kami dahil nga na mahihirapan yung sasakyan. There, no, look, taking picture. So finally yan, nakarating na kami dito sa resort. Ang pangalan ng resort is Clouds View Resort. Kaya naman makikita nyo mamaya kung gaano kaganda itong resort na to. So yan, ito yung check-in counter nila or yung reception area. At dala-dala nga pala namin speaker namin dyan. Mahilig na kasing mag-karaoke or video okay tong asawa ko. Parang dugong Pilipino na. Kaya laging dala-dala yan, speaker na yan kung saan, kahit saan kami magpunta. At pati sa bahay, lagi na lang kami nagkakantahan. So, ito nagdi-discuss pa rin sila kasi actually 11 people lang yung allowed na mag-check-in. Kaso extra kami. So, sinasabi nung reception na kailangan namin magbayad ng extra bed at extra food. Ay, makopa! There is makopa. No, it's not yet ripe. It's not yet ripe. It's not yet ripe. This, the one which is red. Red is light pink. Very nice. We went, you remember So, pupunta na pala kami dyan sa mga rooms. Actually, 6 rooms yung aming occupied. Private ito. Sa amin, kami lang nandito sa resort na to. So, ito ang kwarto or yung villa consisting of 4 rooms. Occupied namin yung 4 rooms dyan. Tapos, since
may dalawa pa, lilipat kami sa isa pang villa naman na dalawang kwarto kasi apat na kwarto lang yung villa na yun na pinakita ko sa inyo. So ito, meron ditong aso, kaya naman yung mga anak ko tuwan-tuwa dahil mahilig sila sa aso, may labrador. So yan, punta na tayo dun sa isa pang villa na i-stayan namin kasi nga yung isang villa na yon is 4 na kwarto. So, dito naman is 2 kwarto. So, yan. Ito na yung isang villa na dito kami mag-stay. Ito yung kwarto namin. So, itutur ko kayo. So, ganito kaganda yung room niya. So, may king size bed at may tea coffee making facility siya. May libreng water. At, syempre yan, may wardrobe area or may cabinet, may AC at may mga side table. Maganda, malinis yung kwarto. At ito naman yung syempre, comfort room or CR ang tawag or bathroom. So, tingnan natin. Ayan, malaki siya at may shower siya, may hot shower. At ito naman yung sala ng living room. At yun naman yung isang kwarto. So, 2 kwarto to. Pero isang area lang siya. So, ito yung labas nung pinaka-villa niya. Maganda siya, diba? So, yan na. Ito ang isa pang highlight ng resort na to, ang infinity pool. Kaya nagustuhan namin talaga siya kasi private resort na siya. Maganda na ang view. Clouds view talaga. As in, nasa tuktok kami ng bundok. Ang ganda. Ito ang 360 degrees na view ng resort na ito, ang clouds view. Kaya napakaganda talaga itong infinity pool. Ito, nandito na talaga kami, as in, napakaganda ng place, di ba? See, Mama is jumping. At syempre, di mo walang umaura dito sa swimming pool na to. Napakaganda na talaga. Malamig ang tubig. Kaya naman, ang saya-saya. So, yan, magagabi na. At pagkagaling namin sa swimming pool, ay magdi-dinner na kami. So, after ng dinner, eto, syempre, di mo wala ang kantahan. Sabi ko nga, naging parang dugong Pilipino na rin ng mga pamilya ng asawa ko. Impluwensya ng Pilipino. At gusto-gusto na nila lang kumakanta. Siyempre, nagsasayawan. So, ganito ka-modern yung family ng asawa ko. Hindi siya yung mga alam mo yung mga backwards na mga pamilya na nakikita ko dito sa India. Ito yung kinaka-proud ko kasi at kinakasaya ko din dahil hindi naman sila ganun kaano sa religion. Hindi ko ma-explain talaga. Napaka-modern ng family ng asawa ko. Nakita nyo, kumakanta. Ito yung sister-in-law ko, kapatid ng asawa ko. At yan naman yung bilas ko. Yun yung si auntie. Tapos yan, makikita nyo sila mamaya. Dahil nga, ayan, nakita nyo, ito sister, ay yung si uncle. Tapos yun yung 2 sister-in-law ko, yung naka-pink at saka yung nasa likuran. So yan, as in, itong gabi na to is puro kantahan at puro kasiyahan lang. Napakasaya talaga yung nagbabanding ang family, alam niyo na, yung walang kaarte-arte or walang yung mga pakeme, yung mga KJ, lahat nakikisaya. So, ito ang gusto ko sa family ng asawa ko na hindi ko nakita sa ibang mga family na medyo stricto sila. Kami hindi. Dito, ito talaga. Ito yung masasabi ko sa family ng asawa ko. Napakasaya namin. Lahat nagkakasundo. May cooperation. At yun, hindi KJ. Ayan, yung asawa ko. Nakita nyo, sumasayaw pa sila dyan. At talaga nakikijoin sila. Hindi sila yung, ayun nga, KJ, hindi mga KJ, di ba? So, at 4 lang sila magkapatid na nandyan kasi isang sister-in-law ko hindi sumama dahil nga merong inaalagaan na mga anak. Tapos yung brother-in-law ko nga nasa Abu Dhabi. So, yan yung 4 na magkakapatid lang na yan nandyan. Sila, ayan yung sister-in-law ko yung
naka-pink na yan. Apat sila magkakapatid dyan. So, ayan, nakita nyo? Nakakatuwa, diba? Nakakatuwa yung mga sister-in-law ko. As in, hindi mga boring na sister-in-law. Hindi, mga groovy. Kumbaga, groovy. Tsaka, diba, as in natutuwa ako sa family ng asawa ko talaga. Napakasaya nila. Kung hindi pa yan kompleto, I mean, mas masaya kapag kompleto ang family, 'di ba? Limited lang naman kasi yung libre kumaga limited lang yung how many people lang ang pwedeng dalhin dito sa resort na to. Siguro kung talaga hindi mura yung resort na to na binayaran ni Shin, nasa umabot ng 32,000 kasi private lang talaga. Kami lang talaga yung nasa resort, walang ibang tao. Hindi kagaya ng ibang pagpupunta ka sa ibang resort, may mga ibang naka-check-in. Dito hindi, kami lang ang naka-check-in dito sa resort na to. Kaya naman syempre kailangan namin mag-enjoy at kailangan talagang sulitin ang ibinayad ni Shin dahil nga hindi siya mura, as in hindi siya pero okay na rin, 'di ba? Kaysa naman sa may kasama kang iba na kumaga hindi mo talaga may enjoy yung area or yung place. Since pati yung private pool ay sa amin lang, pati yung area na to. So yun. So, ito na yung kinabukasan, the following days. Masarap ang tulog at malamig ang simoy ng hangin. Fresh air talaga, 'di ba? Ganda ng place kasi may nature, as in nasa nature ka lang. May tea plantation, makikita mo yung bundok, puro green lang ang makikita mo. Kaya napaka peaceful ng place. At ito naman mga bata, ng mga anak ko at saka yung pamangkin or yung pamangkin namin, hindi pa kontento sa pagsaswimming at nag-swimming pa talaga sila. Magang-maga sila nagising. Usually mga anak ko tanghali nagigising yan. So yan, hindi pa sila nakontento kaya mag-check out na kasi kami dyan. Ang check out namin is 11 o'clock. So sinusulit na lang rin nila yung place na to kasi nga napakaganda at napaka-peaceful. Para sa akin, napaka-peaceful talaga ng place at napakahimbing ng tulog ko kagabi na hindi ko na namalayan na as in na pala mag-uumaga na, pero napakaganda talaga ng place na to. So ayan, ito nag-breakfast na kami at syempre nag-picture taking, hindi ko na na-video kaya naman ito na yung breakfast namin. So after ng breakfast, ayan, actually mag-check out na kami dyan at ito yung tauhan ng resort. At kinuhanan kami ng tsaka or jackfruit ang tawag dyan. So, siya, mabait yung nandun sa resort. Kaya naman paalis na kami, nag-check out na kami dun sa resort at palakbay na kami, papauwi na sa bahay namin. At ayan, makikita nyo, napakakitid pa rin ang daanan at may tea plantation dito sa area na to or sa place na to kasi nga natuktok kami ng bundok. Alam niyo naman ang tea sa malalamig or sa bundok lang siya na pwedeng itanim. Kaya ayan, thank you so much for watching guys. God bless, stay safe. Sana nakita nyo ang ganda ng Kerala, India. Andito kami sa Wayanad at napaka-peaceful ng place. Try to visit Kerala, India at magugustuhan nyo talaga ang place na ito. Marami pang mga place na pwedeng i-visit dito sa Kerala, India. Hindi lang Wayanad, kundi marami pang area kagaya ng Munnar or Ooty is another is in Tamil Nadu, pero parang ganito rin yung area niya. Maraming tea plantation, mountain area, waterfalls at nandito Kerala is a God's own country, kaya naman mai-enjoy nyo bilang local tourist or even an international tourist o yung mga foreigner, talaga mai-enjoy ang place na ito. Kaya naman, thank you so much for watching guys. God bless and stay safe. Bye!
Nico.